Amen? No? At saka alam mo, dito sa community, may position. Siyempre, merong coordinator. Hindi naman pwede wala, di ba? Para maging maayos. But, the more na tumataas ang... Si Lord kasi ganito eh. The more na tumataas ang posisyon mo, the more na mas may kapangyarihan ng taong mag-utos. Baliktad tayo, baliktad kay Lord. Pagdating kay Lord, kabaligtaran. Amen. Amen. Kaya, yung humility also, no, kung minsan, isip natin, pagka nagtatrabaho tayo kay Lord, halimbawa, no, tapos na-rebuke ka. Diba? Na-rebuke, napagalitan ka. Ano isipin mo? Bihira naman. Dahil mabayad. Ano ang bayad kung magalit? Diba? Pinapakain mo ba ako? O, sa isip-isip nyo lang naman yun, Lisa. Hindi nyo naman sinasabi. Lalo na si brother na yung nag-rebuke sa inyo. Diba? Pero sumasama ang loob mo. Sa opisina, boss ako eh. Tapos dito, kung utos-utusan mo na. Ayun talaga ang pinasok natin. Yun yung humility. Natanggapin mo kung ano ka. Doesn't matter kung paano ka maglilingkod. Kung magbubuhat ka lang ng silya. Hindi naman lagi maganda. O gusto nyo, iba marami dyan gusto maging speaker. Sikat daw. Diba? Kasi nakikita niya pag speaker, i-entertain. Di ba, pinapakain, may baong pa kami. Bayad na kami. Di ba? Pero, iba gusto, gano'n. Ayaw nung, alam niyo, kahit anong ginagawa, kahit na mag-ayos lang tayo dito, ng upuan, pareho lang tayo. Tayo at ako. Amen. Sapagkat kay Lord ang tinitignan niya, ang kababaan mo ang puso. Amen. Next. Kasi 30 minutes lang ako, 10 minutes. Tagal na, 15 minutes na lang. Ulit na mamadali. Ano nga kanan? Tingnan mo, ako talaga, ba't kaya na ako matuto? Sigaw na lang. Ayan ulit eh. Yan. A servant prepares. 1 Timothy 4, chapter 4. Rather train yourself for godliness, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Practice these things, immerse yourself on them so that all may see your progress. Sabi, prepares, no? Merong Paris Olympics, di ba? Taon yan. Kung mag-prepare yung mga athlete, di no, pwedeng basta na lang Olympic next month, ngayon ako maghahanda. Amen. But when it comes to our service with the Lord, it has to be daily. Hindi yung dito mabait ka. Pero pagdating sa bahay, nag-iibang anyo ka. Di ba? Ang tapa. Di ba may mga gano'n, no? Yung mga nanay-nanay, naalala ko si Father Eric pag nagkukwento. Diba? Diba yung nag-iibang anyo ka. Kaya nga yung mga nandun, hindi mo mapapunta rito. Hindi pwede yun. Kailangan, kung ano ka dito, ganon ka rin sa bahay. Kailangan yung practice, yung humility, yung nagdadasal ka everyday. Yung prepare, nakalagay nga, bodily training is of some value, but godliness is of value in every way. Hindi pwedeng dito ka lang mabait. No? Tapos pagdating sa bahay, dito nauutos-utusan ka. Lahat pwedeng pagawa. Yes, sis. Yes, sis. Pero pagdating mo sa bahay, no? Maghapon ako wala. Wala kayo ginawa. Hindi kayo naglinis. Hindi kayo naghugas. Yung mga pinggan, nakatambak. Hindi pwede yung gano'n. No? We have to practice sa umaga pa lang. Kaya, si Brother Juan, isang araw, tinext ako. Sabi niya sa akin, ways to love your husband. Ayoko nang padadala ng mga ganon eh. Sabi niya, uy, nabasa mo yung medala ko. Hindi, ba't kumuha pa sa akin yun? But what am I trying to say, di ba? You have to practice to be good, to be kind. Kahit pagkagising mo pa lang sa umaga, di ba? Kahit hindi mo ginagawin, kahit lumalaban ang puso at damdamin mo. Diba? Si Mother Mansit siya may mahilig sa
hug. Yeah. Eh, hindi ako mahilig sa ganun. Sabi niya, maglambing ka naman minsan. Yeah, no? But, kailangan natin gawin. Diba? Kailangan mo maging mabuti. Kailangan mo umiti. Pag medyo tumataas ang boses mo, kailangan kong iba. Ang pagtatry maging mabuti, hindi lang pag nandito kayo. Plastic ang tawag doon. Pilitin natin magbago. Kahit na napakaliit na bagay, kahit na galit ka na. Kahit na hindi ikaw yun, pilitin mo. Okay, sumigaw ka, pero pag naalala mo, ibaba mo na yung boss mo. Kasi kailangan maging way of life ang pagbabago. Amen. Next. A servant perseveres. Stay dressed for action and keep your lamps burning and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Ang ibig sabihin lang ng perseveres, hindi naman madali maglingkod. Amen. Amen. Hindi madali yan. No? So you persevere. Hindi sa isang napagalitan ka lang, suko ka na kaagad. Amen? Amen. Okay, mga pagsasasabi. Sandali na. Okay. Si Lord, no? Si Lord nung araw, if you watch yung The Chosen, ang maganda kasi sa Chosen, nakita mo si Lord na taong-tao, di ba? Yung pagod, yung halos sa gabi humihilata na lang siyang ganyan. Kasi si Mama Mary na yung nagtatanggal ng sandalyas niya, no? Siya, wala siyang pakialam. Kaya nga, the Son of Man has nowhere to lay his head, di ba? Kasi kung saan siya abutan, doon siya natutulog. Bakit? Serious siya eh. Kung ano ang mission niya. No? Hindi siya yung, teka muna, mamaya na, pagod ako, katulad ko, may aalis ako. Huwag mo na tumanggap na to kasi aalis na ako, di ba? Siya hindi, alam niya kung ano ang mission niya. Alam niya kung anong kailangan niyang gawin. He does not delay, kahit na ang pupuntahan niya malayo, kahit na alam niya magugutom siya, mapapagod siya. Amen. Alam niya, naalala ko yan eh. When I was still starting in the ministry, bago pa lang ako. Siyempre, pag bago ka, sobrang natawag dito, mapursigido. Pumuputok ang taal. Yung medyo may na doon eh. Sabi, puputok ang taal anytime. So ako naman, tawag ako, tuloy ba ang LSS? Speaker na ako. Tuloy ba ang LSS? Kasi may news na puputok yung taal. Anytime. Ang sabi na, sister, tuloy. Sabi ko, bahala na, Lord. Pag ako namatay, diretso ko langit, sundalo eh. Di ba? Pag sundalo, namatay. Di ba? Kahit na hindi ka naging mabuting sundalo, kapag namatay ka sa gera, meron kang medalya. Amen? Ganon, no? Kahit saan, kahit na, naalala ko nga nung pumutok yung pinatubo, nagpunta kami dyan. Yung bus hanggang, hindi ko naman alam ang mga lugar eh. Hanggang sa isang lugar lang, pagkatas bangka na, kinarga ako, nilagay ako sa bangka. But that is how it is to serve the Lord. You go to city jail, no? Makaraan, meron kayong city jail. Hindi ka pipili. Diba? Kung saan ka kailangan. Kung saan nangangailangan kayo. I remember when I first had my first talk in CPJ, no? Natatakot ako. Kasi papasok ka dun eh. Wala namang yung sa may recto ba yun? Sa may diba? Yeah. Papasok ka lang dun. Wala pa sa ating mga dito. Wala, diretso lang kayo. Basta, kasama mo sila. Nasa CPJ ka, natakot ako noon, no? Pero ganun talaga eh, di ba? Kaya nga, ang buhay mo ibibigay mo kapag ikaw'y naglilingkod because there's no ifs, there's no buts. Kung saan ka i-assign, kung saan ka hilahin, kung saan ka dalihin ni Lord. Amen. Amen. Next sister. A servant serves where needed. For
For though I am free from all I have made myself a servant to all, that I might win more of them. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. So, ito yung sinasabi ko, baliktad, no? Na kung saan tayo kailangan, let us make ourselves available. Amen. It is not easy. Kasi kung minsan, ang dami pang kailangan gawin, tapos walang tumutulong sa'yo, tapos walang gustong pumunta ron. Tapos, maraming, si Lord, nung siya ay nagsiserve, hindi naman all the time yung mga apostles niya ay kampi sa kanya eh. Madalas nga kumukontra, ganon din dito sa community. Pero, since dito kayo lahat dinalan ni Lord, do you believe that? Na dito kayo dinalan ni Lord? Amen. Amen. Ang ganda nga nung ginagawa nyo eh. Kasi, nagbabahay-bahay kayo, di ba? Inaakyat niyo yung divine mercy. And yung divine mercy, ang kailangan natin ngayon. Plus the Holy Rosary. Kasi pagka nag-divine mercy kayo, nakakausap niyo yung tao. Yun yung kaibahan. Unlike the Life in the Spirit seminar, na kung saan seminar lang, di ba? Walang personal sa mga tao. Pagka kayo umakit sa bahay, nakakausap niyo sila. Amen? So we have to be there kapag kailangan tayo. Kaya nga, ang works of charity din would include kung merong namatayan, puntahan mo. Kung merong may sakit, bisitahin mo. Amen? Irregardless, kahit kaaway mo yun, kahit malayo yung lugar na yun. Amen? Next, sister. A servant is not ashamed. Ito. Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ito yung example, no? Sinabi kang, ikaw yung speaker, ikaw yung praise and worship, diba? Usually, ayaw natin yun. Kasi paano ba yun? Paano ba ako magsasalita? Bigla-bigla na lang nag-praise and worship ako. Tapos susunod naman ang gusto ni Brother Rene mag-word of God ako. Diba? Lalo na kung hindi ka sanay, ang hirap doon. Ako ayoko rin eh. Pero, always remember, hindi ikaw. Diba? Yun ang problema kasi natin. Ayaw natin, ang totoo lang nun, ayaw mo mapahiya. Ayaw mo na sabihin hindi maganda. When it comes to a servant is not ashamed, ilalagay ko dito yung nakakahinging humingi ng pera. Nakakahiyang mag-solicit. Amen. Lalo na sa aming speaker, hindi naman madali, lalo na kung ang topic namin tithing. Lalo na kung sa inyo naman, kung meron kayong kailangan i-produce ngayon, meron kayong activity, kakatapos nyo lang mag-solicit after a month, kailangan nyo ulit mag-solicit, di ba? Kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. At this point, na ngayon community is growing, tapos puro pera ang kailangan talaga. Amen? Amen. So kung minsan ayaw na natin, nahiya na tayo. Ito yung sinasabi, ang isang servant, makakalambo ka. Bakit? Kasi hindi naman sa iyo yun. Hindi yun sa iyo. Para sa community yun. Amen? Next sister. Tapos na? Ha? Meron pa isa eh. Ay, hindi. Balikan mo, sister, yung a servant is... Di ba 7 yan? Meron isa eh. Ay, 1 Chronicles. Forward. Ay, ano yung bago yung 1 Chronicles? Ito sa a servant, hindi yan. Next, meron ba susunod doon? A servant. Serves where he... Okay, just a servant serves where needed. Sige, tapos balikan mo yung 1 Chronicles. Ano ibig sabihin dito ni Lord? Ang ibig sabihin ng a servant serves where he is needed is, kung ikaw nagsaserve ngayon,
Yan bang pagsaserve mo is gusto mo o yan ang gusto ni Lord para sa'yo? Yung 1 Chronicles chapter 28 verse 2 to 3, si King David, isa lang ang gusto niyang mangyari. Isa lang yung nasa puso niya. Ano yun? He wants to build a temple for the Lord. Yun ang gusto niya. Gusto niya, tapos, ang ginawa niya, kumausap siya ng mga tao na makakatulong sa kanya. Kinausap niya yung mga Levites, kinausap niya yung mga pare, kinausap niya lahat. Pati mga sundalo niya, kinausap niya lahat. Paano kung makakagawa ng isang napakagandang temple? Taon niya yung ginawa. And then all of a sudden, sabi ni Lord kay Nathan, "Tell my servant David, hindi siya ang magtatayo ng temple ko, kundi ang kanyang anak." Hindi yun ang kanyang trabaho. And can you just imagine, no? Na ito yung dream niya, ito yung legacy gusto niyang iwanan. Yung siya ang nakapagpatayo ng unang temple. Yun ang very first temple. Walang temple si Lord, di ba? Na yung Ark of the Covenant lang na merong tapal, merong yun, may takip, di ba? Na kortina. So, yun ang gusto niya. Na siya yung gagawa ng temple kay Lord. Pero sinabi ni Lord, hindi ikaw. Hindi yan ang plan ko para sa'yo. Umuubusin ang oras mo dyan. And can you just imagine kung ano yung naramdaman ni David? Kasi ilang taon niyang pinag-iisipan yun. Nagagawa siya ng temple na yung mga gagamitin, made of gold lahat. Kompleto na. But you know, si David, wala, because David is humble. Yun ang isang characteristic ni David, very humble siya. And so he accepted it. And you know what he did? Tinawag niya lahat ng nasasakupan niya. Lahat. Yung mga general niya, yung mga pare, lahat. Tapos sinabi niya, gagawa ng temple kay Lord. Tutuloy yun. Pero hindi ako. Si Solomon yan, yung aking nanay. And sa ating pagsaserve, let us ask the Lord, Lord, ito ba gusto mo? O ito gusto ko? Kasi di ba usually, kung saan service tayo namimili? Amen. Pero baka hindi yan. Baka iba. Katulad din yan ang gusto mong magpare. Di ba? Kaya nga ang pagpapare, ang dami nilang ginagawa. Pinapalabas sila. Sigurado ka ba? No? You have to ask yourself, is this what I want to do? Or is this what God wants me to do? You know, ako yung takbo talaga ako ng takbo kay Lord. Kasi ayoko talaga maging speaker. Sabi ko, healing ministry ako. Parang feeling ko, may gift of healing ako. Ano yun ang feeling ko? Sabi ko, o sige, ayaw mo dito, Lord. Parang hindi ako dito. O sige, LSS ministry na lang. Facilitator na lang. Mr. Ben, moderator, hindi ko talaga dito. Pwede bang salita? Magulo ako magkwento, hindi nyo ba napapansin? Pati dito nga ako nagugulan na ako eh. Kasi yung pagkakamali ko. Sa dami na naman ang isip ko, pagkakamali ko, ang pinadala kay Sister Myla yung hindi nga lang alam kung ano yung pagkakasunod-sunod, di ba? Eh ako, hindi ko rin matandaan. Di ba? Magulo naman ako talaga magkwento eh. Kaya nga sabi ni Brother Manny, paano ko ba mag-talk? Hindi ko maintindihan, talon ng kwento. Eh, di ko rin alam kay Lord kung bakit naman ako dinadala niya palagi. Anyway, asa na ako? Ano? Ha? Ayoko talaga. Lahat na pagbigay niyo sa akin lahat. Papayag ako. Lahat. Kahit siguro pag linisin niyo na lang ko, ayoko din nun eh. Pero, hindi ako tumaan sa general services. Kasi ayoko. Sa alapla kasi dati magsisimula ka general services. Sabi ko, hindi ako pwede dyan. Kung maglinis, mas dumi pa yan. Pero, okay na yun. Huwag lang ako maging moderator. Kaya, nung naging moderator ako, maraming story yun. Kaya ako naging gano'n. Kumbaga talagang wala na ako magagawa. Naiwan na ako mag-isa. Ako na lang pwede humawak ng mic. Parang gano'n, naiwanan ako. Kaya napilitan ako.
Pero after, I think 2 years, tumakbo na ako. Tumakbo na ako. Balis ako sa lab. Tumakbo na ako. Ayoko na. Nagtago na ako. Nagpalit ako ng set. May cellphone na ba? Basta nagpalit ako ng number. Tayo ako ng bilyana. Nagdo ako sa bilyana. Alain niyo ba naman, isang grupo ng mga charismatic, malay ko ba mag-bilyar sa amin? Si Brother Boy. Kilala niyo yun? Yung speaker din, nakalo. Ano ba yung Gomez? Brother Boy Gomez. Yun siya! Mr. Pierce! Nakaupo pa ako sa cashier. Magtoka naman sa amin, hiya naman ako, di ba? Lord, parang hindi ako dapat magtoka. Kasi hindi na nga ako matin yung prayer meeting. Ayoko talaga mag-speaker. Hanggang ngayon naman Mr. Myla. Hindi niya mga gulo-gulo ko, di ba? Anyway, but, hindi ka naman titigilan and your life will be different. Alam niyo, when you say no to the Lord, there is that emptiness. Diba? Kahit anong gawin mo, share ka, pumunta ka dito, bumili ka ng ganyan, bumili ka ng ganyan. Laging may tulong sa puso mo. Amen. Amen. Dito, isa nakasar na, di ba? Kada na lang every week. Ano araw ba ngayon? Ngayon. Hindi ko alam araw. Every Wednesday na lang, kailangan nandito. Ang dahil pa namin ginagawa. Amen. Antok na kayo. Kitang-kita ko naman. Hindi nga alam ko. Good lang, 30 minutes lang to. Tapos na ako, huwag kayo mag-alala. Diba, no? Pero, kahit na marami kayong kinahinsan, meron kayong mga projects na hindi nyo na-approve. Meron kayong mga kailangan gawin o activity na ayaw ninyo. Pero bakit kayo nandito? Kasi dito, nagiging payat ka. Dito, nagkakaroon ka ng, ito yung hinahanap-hanap mo. Amen. Amen. Hindi mo pwedeng, ganyan si Lord, every time. Ito pa rin, dito ka pa rin babalik at babalik. Kasi pag umalis ka rito, sigurado 100% magulo buhay mo. Magulo talaga. Maraming kung ano. That is what happened to me for probably 3 years. So I went back. Na speaker pa rin. Ito, wala na talaga akong magagawa. Diba? Ito talaga yung gusto niya gawin sa akin. Kahit makakalimutin ako, hanggang ngayon, siguro mga 5 Bible verse para kang memorize ko. Kahit memorize ko, araw-araw, hindi ko talaga siya memorize. Hindi ko alam kung bakit. But, the most important thing is your yes to the Lord. Your yes. Dati-dati, tinatanong ko pa, maganda ba ito? Kung maganda ba? Ngayon hindi na, wala na. Kasi nandito lang ako kasi I said yes. Now, we do not know what is gonna happen tomorrow. Amen. Amen. Meron ng orasyo imparata. Ano ba yun? Yun. May orasyo imparata. We have to pray so that there will be peace. Alam niyo naman what's going on, di ba? May 24 visas ang nakatutok sa Pilipinas. But during my prayer time, I had the vision that the Philippines, para siyang may logo. Parang may logo na para siyang nasa loob ng logo, ganyan, no? Kaya nawala yung takot ko because God said, I will protect you. Amen. And so please, pray the rosary every day. You pray it from the heart. That's why, inuwento ko sa inyo yung kay Tammy, di ba? Power of the rosary. Kung sama-sama tayo, we pray it from the heart. We pray for world peace, especially what's going on in China, in the West Philippine Sea. We are servants of God. We are needed now. Kala natin when it comes to service, yun yung nagwawalis ka, may LS, hindi lang yun. Ang una sa lahat, panalangin.
Kahit manalangin ka ng manalangin, ang laki ng nagagawa mo sa pamilya mo, sa lahat, lalo na sa sarili mo. Tayo yung kailangan ni Lord ngayon. There is a spiritual battle. Amen? And lahat sa bahay mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo, yaya mo, kung sino man siya, hindi yan mapupunta at hindi mo yan makikilala. God doesn't want you to do something for that soul. Lahat ng malapit sa'yo, nandyan yan, nailagay yan, kasi God wants you to do something for him, for her. Amen? Amen. Nagkaroon po ako ng maid ngayon, di ba? Nagkwento ko na. Di ba? Di ba? Di ba? Wala. Ako po ay, resigned na ako na walang kasambahay. Kasi sanay na kami. Mas malinis ang bahay namin, tipid kami sa mantika, dati linggo-linggo. Sabi ko, bakit? Ay, tagal naman pala ubusin ng mantika, ba't dati natin linggo-linggo ako bumibili? Yung Joy, linggo-linggo rin ako bumibili. Yung bigas, maya't maya, kulang na, kahit si Brother Manny, kung bumili yan, lagi sa sako. Eh ngayon, ako, anim na buwan na itong gas na to, bakit meron pa, di ba? So finally, sabi ko, okay na to, mas masaya pala pag walang kasambahay. Tapos nagtutulungan kami dalawa sa trabaho. Nag-away na kami, pero okay lang yun. Nagtutulungan kami dalawa. But you know, my son, si Kai, yung West Autism, would pray every day talaga without faith. Lord, ganyan siya, Lord, give us a housekeeper. Ano na namin sabi ng husband ko, sabihin mo na dyan, 2 taon na, almost 2 years na nagdadasal yan everyday, as housekeeper, wag na, ayaw na nga natin. Paano gagawin ko? Ano naman masabihin ko? Stop praying na gano'n. And then, one day, tumawag ang sister ko, ate, meron akong ibibigay na kasambahay. Nalungkot pa nga ako. Kasi ayoko na. Pero, sabi ko, teka lang, no? Hindi mo tayo naghahanap. Kasi si Kyle, ayaw tumigil na kakasal. Di ito na ngayon meron. But it turned out na yung aming kasambahay ay napakabait. Napakabait. At, mahilig sa bahay. Isa lang.